Alam mo, Erin, lagi na lang tayong namamasyal dito sa mall. Halos lahat na ata ng sulok ng mall ay nalipot na natin, sabi ni Sisi. Napatingin na lang ako sa kanya. Kahit kailan talaga ay napakareklamador niya. Naiinip samantalang sumasama naman pag niyayaya. Nasa isang section kami ng mga furnitures nang bigla niya akong kalabitin. Erin, asan ba dito yung CR? Kailangan ko nang umihi at mag-retouch na rin kasi sobrang lagkit na sa pawis. Nawala ang focus ko sa pagtingin ng mga sopa. Sa second floor pa tayo ni. Bakit? Naiiga na ba? Tanong ko kay Sisi. Tumango lang siya. Oo, hintayin mo na nga lang ako rito, Erin. At ako na lang mag-isa ang pupunta. Huwag kang alis dito sandali lang ako, sabi sa akin ni Sisi. Lumipas ang ilang minuto nang nagsawa na ako sa katitingin ng mga furnitures doon. Pumunta na lang ako sa tabing escalator para hintayin si Sisi. Kumunot ang noo ko nang matanaw ko na naglalakad na si Sisi. Tulala siya at parang maputla. Kaya agad ko siyang nilapitan. Hoy Sisi, bakit ganyan ang ayos mo? Akala ko ba mag-aayos ka? Magre-retouch? Anong nangyari? Sarkasikong sabi ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Lalo ko nagtaka dahil parang naging kakaiba ang kilos niya. Hinila niya ako papunta sa isang bench para maupo. Erin, may nakita kasi ako sa CR. Ayoko nang pumunta dun. Pautal-utal niya ang pananalita. Natawa ako sa kanya. Ano bang nakita mo? Nakakita ka lang ng pogi kaya nagkaganyan ka? Malokong tanong ko pa sa kanya. Nagulat ako dahil pagtulo ng luha niya. Nag-umpisa na siyang nagkwento. Ikukwento ko sa'yo yung buong nangyari. Nasa CR ako, naramdaman ko bigla na pag-ikot ng tiyan ko. So syempre, pumunta ako sa cubicle. Pumunta ako sa ikatlong CR. Pagkaupo ko pa lang ay nagsimula na akong dumumi. Ay, ang sarap sa pakiramdam, di ba? Nang matapos na ako sa ginawa ko ay dumukot ako ng tissue. Bad trip naman Bakit walang tissue dito? Kainis naman, anong pinampupunas dito? Tanong ko sa isipan ko nung mga oras na yon. Nagulat ako na may kamay na lumusot sa ilalim ng pinto. Alam naman natin ang mga CR sa mall na yung pinto ay halos kalahati lang. May konting bakante sa may bandang ilalim nito. Yung parang kita yung paa mo kung yuyuko at sisilipin ka sa ilalim. Maputi ang kamay at mahaba ang kuko. Sa babaeng kamay siguro ito kasi may cutics na kulay pula. Pero mas sumaya ako nung makita kong may hawak siyang tissue at mukhang inaabot niya yun sa akin. Agad ko namang kinuha. Saka ako nagpasalamat. Miss, salamat Wala kasing tissue dito Pasigaw ko na pasasalamat doon sa babae. Pero hindi na to sumagot sa akin. Nang matapos na akong magpunas ay kinuha ko na ang bag ko. Nakikita ko pa rin ang paa ng babae, in fairness. Pula ang stiletto niya at talagang namang napakaputi ng paa. Nakasteady lang siya sa tapat ng pintuan kung saan ako nag-CR. Paborito niya siguro ang pula. Nagtaka lang ako dahil paglabas ko ay wala na roon ng babae. Nagkibit-balikat na lang ako na pumunta sa salamin para mag-ayos. Maya-maya pa ay may babaeng pumasok. Mukha siyang janitress
Kunot ang noo niyang kinausap ako. Hoy miss, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa akin. Baliw ba siya? Malamang magsi-CR CR to eh. Anong klaseng tanong yun? Miss, bawal mag-CR dito. Under renovation ang CR na ito. Hindi mo ba nakita? May tarpaulin na nasa labas. Wala ka bang napapansin? Kaya nga walang kahit sinong pumapasok dito. Sabi nun janitress. Halos tumas lahat ng balahibo ko sa takot. Pero ate, may kasama akong babae rito kanina. Wala nga akong magamit na tissue sa CR. Nagulat ako, inabutan niya pa nga ako eh. Ang tagal niyang nakatayo dyan sa may tapat ng cubicle na ginamit ko. Hay nako, kanina pa ako nasa tapat eh. Wala akong ibang nakitang pumasok dito bukod sa'yo. Mataray na sabi ng janitress. Saka, kaya nire-renovate tong CR eh. Kasi may nagpakamatay dito. Hindi pa napapablisingan to. Hanggat hindi pa naayos yung buong CR, wala pang pwedeng gumamit dito. Nagulat nga ako sa'yo eh, bakit pumasok ko rito eh may harang na nun sa labas. May tarpaulin din. Hindi mo siguro nakita no? Nanginginig akong lumabas ng CR dahil sa mga kwento ni ate na janitress. Hindi ko napansin, tuloy-tuloy lang ako sa paglakad palabas. Hawak ko pa rin yung tissue na binigay nung babaeng nakapula. Bago ako makalabas ng CR ay napatingin ako sa tissue na hawak ko. Laking gulat ko at inuud siya na sobrang dumi na parang may buhangin at lupa. Nabitawan ko ito. Napaiyak na lang ako sa sobrang takot. Matapos niyang ikwento sa akin ni Sisi yung nangyari ay kinabahan at pinanayuan din ako ng balahibo. Natakot ako kasi habang naghihintay ako kanina sa kanya ay may lumapit sa aking babae. Mahaba ang buhok nito, maputi. Nakasombrero siya na parang Hawaiian pero pula din. Ang suot niya ay pula. May cutics at kulay pula sa mga kuko nito. Ang mas pinagtataka ko at kinabahan ako ng todo ay inoopera niya ako ng isang tissue.